Okay, so, magandang hapon sa inyo lahat, Great and Dignity. Magandang hapon po, Teacher Chanel. Okay. Namin nakita kayo. Okay, bago kayo magsiupo, ay ayusin niyo muna ang mga hanin ng inyong upuan. Pakihulog na rin ang mga basura na nakakalat sa paligid at ihanda ang inyong sarili. Yan, so pwede na kayo umupo. Okay, so muli, magandang tanghali, magandang hapon sa inyo lahat, Great and Dignity. Ngayon sa araw na ito, is kukunin ko yung attendance. Muna siya tanan. Okay, so ngayon ay magbibigay muna ako ng alituntunin sa ating klase. So mayroon kayong mga dapat tandaan, mga dapat tandaan. So again, batid ko'y alam niyo na ito. Una ay makinig ng mabuti. So habang may nagsasalita sa harap, ay ugaliing makinig ng mabuti. So kapag kayo ay nagsasalita, ay ganoon din ako, makikinig din ako. So dapat balansehin natin ang respeto sa bawat isa. Naiintindihan lamang ba ang unang M? Okay, proceed tayo sa ikalawang M, maging handa. So nais ko na maging handa kayo kasi sa bawat pagtatalakay ko ay mayroon akong mga katanungan na ibibigay sa inyo. Okay, so kung gusto niyo sumagot, itaas niyo lamang ang iyong mga kamay. Kung mayroon kayong mga karagdagang impormasyon, mayroon kayong mga nalilituhan, hindi naiintindihan, itaas niyo lamang ang iyong mga kamay. Ang ikatlo ay maging aktibo. So mas maganda ang galing ng class kapag ang lahat ay nakikita ko. So gusto ko yung madaming kamay ang nakataas. Ibig sabihin nag-aagalaw sa pagsagot. Okay, naiintindihan ba ang tatlong M na dapat tandaan? Okay. Ay, kasi nahiblan mo ba nga na ayaw video sa request ka na isuho ko ng mama na ayaw lang mong gakuan. Basta nahiblan sa mo nga, dili si Ma'am Janet, ay wala si Ma'am Janet doon, kahit nagsakit doon yung kuan na, sinariya siya. Ako yahan yung pumunta. So, narito naman, kasunod ay, okay, so batid ko ay handa na kayo sa susunod na paksa na. So, tingin nyo, handa na ba kayo sa susunod na paksa? Handa na o hindi? Handa. Handa o hindi? Handa. Okay, kung talagang handa na kayo, sa tingin nyo, anong kulay ito? Anong kulay yan? Okay, akala ko orange ang sasabihin nyo. Next is, anong kulay ito? Pink. Okay, magaling. Akala ko violet ang sasabihin nyo. Kung talagang handa na kayo, kapag sinabi kong hep-hep, sasabihin nyo, hooray. Kapag sasabihin ko naman hooray, ang sasabihin nyo ay hep-hep. Okay? Hep-hep? Hooray! Hooray? Hep-hep! Okay, magaling. So ngayon ay magbubukas tayo ng panibagong paksa. Pero bago ang lahat ay magkakaroon muna tayo ng laro. Handa na ba kayo sa laro? Handa na kayo sa laro? Okay, ang tawag sa laro na ito ay Music Freeze, Answer Please. Okay, so ang gagawin niyo class ay kakanta na lamang kayo ng leron-leron sinta habang pinapaikot ang maliit na kahon ito. At kapag sinabi ko na hinto, kung sino ang siyang nakakahawak ng maliit na kahon, ay siyang pupunta dito sa harap ng klase at pipili ng nakaroli yung papel batay sa kulay na gusto niya. So, ang bawat nakaroli yung papel test is may katanungan ito na nakapaloob. So, kung ikaw ang nakahawak, pupunta ka dito sa harap at babasahin mo ng malakas ang katanungan na nakapaloob nito. Okay, so naiintindihan lang ba ang panuto sa laro? Okay, so mag-start tayo round 3 siya tama niyo. Mga tamog lero-lero sita. Yung ingon ako og hinto, kung isa to'y nakasulit aning box, kay siya may maris sa tubangan. Okay? Sige, mag-start na ni Badet. Sige ha, 1, 2, 3, go! Lero-lero sisa, buko ng papaya, dala-dala gusto, sisit na ng bunga, agalit sa ulo,
Basahin ng malakas. Kung ikaw ay sasakay sa Bakot. bako at bibigyan ng pagkakataon kung hindi saan o gusto tumagal sa ibabaw o sa ilalim ng kubeta. Okay. Iwan ko. Maliwanag ang sagot. Amen. Ayun sa. Ito yung vapor class. Dito ka magbabase sa iyong tanong. Ngayon ang vapor ay may dalawang bahagi. Una, sa ibabaw ng kuberta at sa ilalim ng kuberta. Ngayon, ang katanungan ay kung bibigyan ka ng pagkakataon ng mga sakay bilang pasahero, alin kaya ang pipiliin mo na parte? Sa ibabaw o sa ilalim? Pagkatapos, ipaliwanag ang iyong sagot. Asa ba naman paliwanag na? Ay, face your classmate. Babaw. Bakit sa ibabaw ang iyong napili? Kaya gamay lang yung tao dito po. Gamay ang tao. Sa isa gamay ang tao. Sa pumilaing reason. Kaya hindi na mga Okay, magaling. Hindi masikip. Hindi kagalit. Ano? Okay, so bigyan natin ng ibang balakpak. Okay, asa na itong box? Okay, para sa round 2. Okay, balik na ganda. Yeah, kung hindi makagunit. Na, kanta na. Sound. Okay, sino ang nakahawa? Hindi. Okay, pumunta dito sa harap. Sige na, bilisan na. Pumunta sa harap. Sige na. O sa color mo ganahan? Asati. Okay, basahin ng malakas. Paper plastic. Kaya pala kaya ano kaya mararamdaman mo kung nasa ibabaw ka pabiyata nasa kayo. Sa tingin mo magiging happy ka ba? Okay, tingnan ang larawan na nasa screen. Ako na yun. Okay, so ano yung mararamdaman kung nakasakay ka sa ibabaw ng kuberta? Amin. Hangin? May hangin? Hindi mo. Okay, face your classmate. Anong mararamdaman mo? Hindi mo. Hindi, maaliwalas. Okay, maaliwalas. Okay, next, asang hall. Para sa last round, go, kanta. Pinto. Oh, pinto, kumanta rin mo sa harap. Okay, bilisan. Panghuli na niya. Okay, basahin ng malakas. Sa tingin mo, ano naman kaya ang mararamdaman mo sa ilalim ka naman ng kuberta ng sakay? Ano kaya ang posibleng mararanasan mo habang nasa biyahe? Tama, nakalimuot kay kasakay sa Oh, you face your classmate. nakalimuot o sa ilalim ka makasakay kay nagkaroon sa sakay. Okay, magaling. Bigyan natin na ibang palakpak. Okay, so ngayon class ay bago natin, sa tingin nyo, sa laro na ginawa natin, ano kaya ang sinisimbolo ng ibabaw at ilalim ng kubyerta kung bibigyan natin ng mas malalim na pagbabakahulugan? Tingin nyo, ano kaya ang sinisimbolo nito? Sino? Ang taas ng kamay. Kung walang magtataas, magtatawag ako. Ikaw, Ginoo. Sige nga, ano kaya ang representasyon
magaling. So ngayon class, pag-usapan natin, no? Ay bago ang lahat, narito ang layunin para sa ating paksa. Una, ipapaliwanag ang mga mahalagang pangyayari sa kabanatauhan. Ikalawa, nakikilahok ng aktibo ang mga mag-aaral sa pangkatang gawain sa pamamagitan ng pagsulat ng ideya, pagtalakay sa pangkat at maayos na koordinasyon ng mga gawain upang makabuo ng tamang sagot na ipapakita ang pag-unawa sa mga ikalakay na paksa sa pamamagitan ng pagpapahayag ng sariling pananaw at ideya at panghuli na isa sa buhay ng mga mag-aaral ang simbolismo ng ibabaw at ilalim ng pagkirta bilang representasyon ng atas ng lipunan. So ngayon pag-uusapan natin ang nobelang El Filibusterismo. Nang isinulat ito ni Dr. Rizal Gas kasi inaalay niya ito sa tatlong pati. So anong tawag yun sa tatlong pati? Yes, Binibining? Okay. Sino-sino po yung nakapaloob sa bumborsa? Sino-sino ang pangalan ng tatlong pati? Si Mariano Gomez at Jacinto Zamora. So ngayon, ang El Filibusterismo is hindi niya ito naiimbag kasi wala siyang pera. So may isang tao na tumulong at nagpahiram sa kanya ng pera. Sino kaya ang taong iyon? Isang matatawanan na nagpawang buwarta ni Jose Rizal para ma-publish niya ang El Filibusterismo. Isa man to. Si nasa screen, nadali. Si letter B. Si Valentin Ventura. So, inyo natin mananhanga si Valentin Ventura, siya ang nagpahuwang o kwarta ni Rizal para ma-publish niya ang libro nga El Filibusterismo. So ngayon, tatalakayin natin ang bakit kaya El Filibusterismo ang napiling pamagat ng ating bayani. Ano kaya? Ang meaning sa El Filibusterismo class is ang kasakiman. Ang Ingles, ang El Filibusterismo kaskila mo na siya. So ang Ingles ala niya is the reign of grace. Ibig sabihin ang paghahari ng kasakiman. So kung may nagkakasakiman, saan ang kasakiman? Ha? Itaas ang kamay. Saan ang kasakiman? O saan ang kasakiman? Itag-away. Isang pag-yun? Saan ang kasakiman? Ang kasakiman ay pang-aapi, pang-aabuso. Diba yun ang mga ginagawa ng Kastila noong sinaunang panahon, no? Inaabuso ang mga, sa may giabuso nila, ang mga Pilipino. So, kaya niya, pinamagata ang El Filibusterismo. Next ay, ang El Filibusterismo bilang pamagat. So, ang El, imagine ninyo ha, salitang Kastila na nangangahulugang ang, or sa Ingles, the. Ang filibustero galing sa salitang filibuster sa Ingles o sa ating sariling wika ay filibustero na nangangahulugang taong kumakalaban sa paraan ng mga kasiwa ng pamahalaang Kastila. Ang filibusterismo kay mula sa salitang filibustero at dinagdagan ng panlaping ismo na nagresulta sa kahulugan nito bilang ideolohiya o paraan sa pagkikipaglaban, pagpiligsa o pagkontra. So sa madaling salita, ang L is ang
Si Benzite, isang mamamahayag. Kani si Benzite class is, kailangan mo mamamahayag ng, kani si Benzite, mamamahayag siya, pero ang iyang ginasulat sa pahayagan is iyang own version. Na siya sariling version. Kumbaga, dili sakto, dili accurate ang ipapunta. Kaya maghimo siya based sa iyang own opinion. Iba dapat, paghimo at pahayagan, dapat kailangan ng sakto nga information ipunta. Iya is iyang own version ng iyang ipunta. Si Don Custodio, likas na matalino. Siya ang susi upang mapahintulutang magbukas na isang paaralang magtuturo ng wikang Kastila. Next, si Doña Victorina. Sino kailan ni Doña Victorina? Yes, si Doña Victorina. Ano ba si Doña Victorina? Pilipina or Kastila? Pilipina. Kastila. Ano si Doña? Sa tingin niyo, ano si Doña Victorina? Pilipina. O niya, usamay ka na si Doña Victorina, isang Pilipina na nagpapanggap bilang Kastila. Kay idol mo kayo mga Kastila niya. Dako mo kay influence ang Kastila niya. So, yung buhaton is, madalas siyang maglagay ng maraming kolorete sa kanyang mukha para magmukha siyang Kastila. Si Doña Victorina. Pero, Pilipina niya siya. Okay, so ngayon ay narito pa ang ilang mga tauhan. Ngayon, pag-uusapan na natin yung kabanata 1 sa ibabaw ng kubyerta. So, sa kabanata 1, diba, ang pangalan sa barko class ay vapor tabo. Okay? Ano ang pangalan sa barko? Vapor tabo. So, tinawag itong vapor tabo kaya iyang hugis, mura siya gabo. So, may ginagawa ko na rin. Bago kaya kay shower machine na yun. O, kisal-kisal na kailaga po. O, yan. Isa may maligo, taga-adlaw. Taga-adlaw na. Raise your hand. Okay. O, so may makita po sa kabo class kung ibutang na to siya sa ibabaw sa tubig. Pwede i-describe yung ang dagat. So, may dagat. I-describe ang dagat sa kabo. So, may dagat sa kabo. Aside sa mutuyo, kung sa pa. Basta pasok pa yung dagat or ano siya? Ha? Sakto? Asa man? Mahina. Mabagal. Pahinay mo na siya. Mudagan. Kung malutaw, hinay naman. Okay. So, ganyan din. Kaya tinawag ang barko or ang vapor bilang vapor tabo. Kaya aside sa ang iyang shape, murag kabo, ang iyang mundagan ay mabagal. Hindi mabilis. So, di ba naman duha ka parts sa barko? Ang na kubyerta. Ang kubyerta, ang wala siya tawag sa parte ng barko. Sa ibabaw ba o sa itaas. Okay, so ilang bahagi ang barko? Vapor tabo, ilang bahagi ang meron? O saan ito mabahagi? Sa ibabaw o ilalim ng kubyerta. So sa ibabaw, dito ang mga pasahero nga, mga dato. Sa ubos, ang mga pobre. So ang sa ibabaw ng kubyerta, dito silang Simon, silang Doña Victorina, silang Kapitan Basilio, sa itong mga si Don Custodio, dito sila nanakay eh. Dapat sila itaas ng power sa lipunan. Yung sa ibabaw, nag-istorya sila, nag-istorya sila kung saan kita, dito sila ang solusyon at saan nila para mapadali ang dalan sa mag-work. So, una manihatag o suggestion or suggestion kay si Simon. Isa kanina si Simon? Isa na si Simon? Si Simon, di ba sa Nole kay siya mata si Jesus Tomo Ibarra, no? Yeah, si Simon is nag-disguise mo na siya sa Edwili. Nag-disguise na siya. Siya to si Jesus Tomo Ibarra sa unang sunod. Yeah, kami si Simon is mga alahas di siya. Yeah, siya ang kanang matalik na kaibigan ng Kapitan General. So, ang work ni Simon is mga alahas siya. Hindi siya magbenta ng mga alahas. Nya, usa sa iyang suggestion is mag-out daw kanal. No, ang subuon daw pag-out sa kanal sa ilog na mukonekta sa kanang ilog kay ang mga prisoners, ang mga bilanggo. Nya, kung dili daw masugot ang mga bilanggo kay bukson daw niya, mga muliko. Nya, nakalungog man si Don Custodio. Nya, kana si Don Custodio kay bright na siya. Nya, wala siya kauyon sa suggestion ni Simon kay sayop man ni pangamamugo sa tao nga buhaton na bisag sayop o
daw ang mga tao na mag-alaga ng itik or pato. Nang sa gayon, iba ang pagkaon sa itik o pato ay mga susuman. So mga tao ito, mapilitan sila nga magpungkay o suso sa ita. So in that way, kay sakto ang process ni Simon kumpara kay ay kang Lolo Studio compare kang Simon nga ipugos niya ang mga bilanggo nga magkaon. Nya kang Lolo Studio is ipakaw niya kay para na ipalaw sa itik. Which is dako kung help nga makapalaw sila sa itik and at the same time mapalaw ko nila ang kanan sa sidro. Okay? Kanya, nakadungog naman sa sidro niya Victorina. Nya, wala ko po siya nakauyo sa suggestion ni Lolo Studio. Kay lagi hate niya ang balot at man ang sidro niya Victorina. Diba ang itik kay mangitlog man na niya sayang ilan ang itlog eh. Ngayon lang balot no? Iba ang balot eh. Kanang pinuhuto sa inyo, bakit arte mo na si Doña Victorina. Kaya siya nga, hindi ako sang-ayon dyan, Lolo Studio kay. Kanang nandidiri ako sa balot. Kaya si Doña Victorina. So sa iba pang part class na kubierta, ang ilang pinag-usapan is kung paano magpapabilis ang kalbo ng vapor tapo. Okay, so moro na yung historian. Nakay-tulo ba different person may suggest. Isa ka itong tulo ka tao? Okay, magaling. So, silang pulo. So, muna siyang pinag-usapan sa ibabaw ng kubierta. Ibig sabihin ito yung pangalan sa mga kalahas niya. Kalapit na kaibigan ng Kapitan General sa to. Niya, kisama ito ang Pilipina na nagkukunwaring Kastila. Okay, magaling. Kisama ito ang mamamahayag na sariling version na iyang isuwan. Yes, si Benson. Okay, magaling. So, ngayon class, ano na ako? Ano na oras na rin? Alas 4. Nya, mag-end ka. Okay, napailan ka. Okay, so ngayon ay mali siya ang vapor tabo. Ang vapor tabo class, kay na siya ay ang limit niya nga sakay kay 99 na katao. Nya, ang vapor tabo, actually, ang vapor tabo sa nobela sa NPE, ang vapor tabo, hindi siya literal na barko ang ipasabot. So, ang vapor tabo, kay sumisimbolo siya sa pamahalaan. Na kung saan sa pamahalaan na ay duha ka bahagi, ang mayayaman o ang makikita. So, hindi sa NPE, ang barko, hindi siya literal na barko. Isimula siya sa pamahalaan. So, muli, ang kanyang description sa vapor tabo, una, nahahati sa dalawang bahagi, ang ibabaw at ibabang bahagi. Sa pamahalaan, ibig sabihin, hindi patay ang pagtingin sa mga tao. Diba? Ano man kay, kung patay ilang pagtingin, hindi na sa nila tumakon ang barko, no? Hindi nila iingon nga. Dali ang mga naay power, mag-stay, dali kung mga pupuri. So, dapat, usarata ito ka area ang mag-stay ang tanan. Next is, mabagal ang takbo. So, ibig sabihin, mabagal ang pag-unlad, marumi, bagamat may pitang buti, mapagpanggap ng mga opisyal. Kung iskabro, ibig sabihin, walang direction. Okay, ang kako, baya, mulutaw, bisag asar, bay na sila. Kung panggabang, sabihin, walang patutunguhan, hindi umuusad ang pamahalaan. Next, bumubuga ng itim na uso, ibig sabihin, nagkakalat na masamang gawain, gaya na lamang na sa mga gawain. Pang-aapi, pang-aabuso, korupsyon, kung ano-ano pa. Next is, maingay ang makina, puro salita, wala naman sa gawa. Okay, next ngayon ay, andara ang itong aral, no? Kay huwag nating maliitin ang ating kapwa-tao. Kahit mayaman man, mahirap, maputi, maitim, dapat fair at on the union sa bawat isa. Okay? So ngayon ay, papangkatin ko ang classes sa 4. Okay, paano ba ng guest na gibberish? Okay. So ngayon, maglalaro tayo ng ano itong box? Balagtuwasan. Baliw ko dyan. Okay, so pag kanang i-group ka mo ha, ako group 1, go to
Kamaya. Group 1, kamo, padulongin mo, day. Tapos group 2, ikaw, padulongin mo, day. Yan, group 3, padulongin mo to. Yan, ikaw, ito, group 4 na, ha? Oo, group 4. So, wato na ni Ismael kita. Sige na, for the circle. Ikaw sa kanila. Group 1, padulongin mo. Ikaw, padulongin Mariano, group 2. Ikaw, padulongin Mariano, group 2. Tapos, ikaw, padulongin mo, group 3. Yeah, ikaw, Dai, padulong sa last, group 4. Okay, so, for the circle. Morning ka pa. Okay, so please lang niya ako balik na kanang click sa kanang gamit ko na sa pickup section. Okay, so ang bago to class ay mali siya ang rubrics. Sa ang rubrics na to, ang aning kaayusan o kalinawan pagkakaisa o participation perfect na namadaanan na at 5-5. So, alin ka mag-focus sa kabastuhan o bilis ng pagtaas ng sagot. So, kung may nga ganito go, ara na bumutaasan niya. Kung isa'y makauna, kaitali na po yung score. Okay? So, ang unang pangkat na may pinakamataas na marka ay magkakaroon ng 20 points. Ang ikaduhang group na pinakamataas na score ay 18 points. Ang ikatulong group na sunod sa ikaduhang pinakataas po ay 16 points. Yung pinakagamay ay 14 points. Okay? So magsisimula. Handa na ba ang lahat? Ito na yung group. Butangi o number mo sa mga group ha. Okay. So for example, guys, pwede mo mag-ibog gani. For example, gani, saan patungo ang kaportabo? Sa tingin nyo, ano kaya ang salita na iyan? Laguna. Muna sakto nga. Okay, naiintindihan lang ba? Okay, so magsisimula na tayo ha. Sa pagbuhilat mo ng go, ara ka mo maglumbaan ng isa, dili mo una-una, okay? Okay, so start na tayo. 1, 2, 3, go! Por favor. Okay? Ingat na po go ha. 1,
Ilong pasti. Next. Ang blank ng pabor ay para sa matataas na uri ng mga tao. Sa muli. Lang, sali. Okay? One, two. Ala ka. Sige. One, two, three, go! Siya ay isa sa nagbigay ng umahing solusyon sa problema sa ilog. Saan niya siya? Okay? One, two, three, go! Isa'y gugor. Okay, Bowie. Next, seven. Lazaro Ene. Siya ay nagpanggap na Europea, ngunit isa lamang Pilipina. Madalas rin puno ng kolorete ang kanyang mukha. Isa ulit. One, two, three, go! Okay, ibutang ang inyong pangalan sa one word. Ay ibutang sa one word, butangin ang o sa mga group niya, ang mga members sa mga score. Ang score ha sa group 1, kay sa group 1. Group 1, 18. Ang group 2, 20. Ang group 3, 16. Group 4, 40. Ibutang ang inyong name sa one word niya. Inyong score. Masala yung oras. Pagkakita? 36? Okay, so last. Lahat ay panang bulot of the day. Another bulot of the day. So, yung isa ang matungan aning aeroplano kay siya mo share kung masay nakatunan niya karungan lawa. Sige, only one person lang kayo. Gawin mo oras. Okay, 1, 2, ayaw mo pag-review. Basta na yan. 1, 2, 3. Go! Ang magbabahagi ng natutunan mo sa araw nito.